Kamusta mga tol? Number 1 sa isang Detroit Pistons ngayon, hanep pa. 10 straight wins ang ginawa ng mga hayop na yan. Dalawa pa lang ang talo. Akalain mo yun? Abay, tirahin na natin yan. Pero bago yan, atsara muna tayo. Focus lang sa goal. Okay game, sabi nga natin kanina, number 1 ang Pistons sa East ngayon ha. 12-2 win-loss record. Second dyan, Cavaliers naman 10-5 win-loss record. Unang-unang dahilan dyan, syempre, yung star marker nila, diba? Si Kyle Fiestaham. Pang-anim sa MVP ladder this season. Ang galing no? Hindi siya nakapaglaro sa last 2 games sa Detroit Pistons. Pero kahit na this season, nag-a-average siya career high 27.5 points per game, 5.4 rebounds, career high 9.9 assists per game, career high 1.4 steals, career high 0.8 blocks. Medyo bumaba nga lang yung field goal percentage niya, 43.6% na lang this season. Pati yung 3 points niya, bumaba rin no? 28.8% na lang. Pero kahit na kahit sino pa ang tanongin nyo siguro, pag sinabing Detroit Pistons, sabihin nun, nagdadala ng ball nyo palagi ngayon si Kyle Fiestaham. Na hindi naman katakataka sa ating lahat, diba? Kasi dating first overall pick yan at all point guard pa yan mga tol. 6'6 yung nakalagay dyan ngayon pero naalala ko parang dati nakalista dyan 6'8 yan, matangkad talaga yan Laban sa Brooklyn Nets, ang taas ng field goals niya no? 13 out of 18, 5 lang ang sablay. At meron pang kasamang 10 assist yun Last 4 games niya, double-double talaga lahat Palaging 10 assist pataas yung ginagawa niya At yung last game pa nga niya, laban sa Wizards, ang ginawa niya doon, triple-double pa nga. 46 points, 12 rebounds, 11 assists, 5 steals, 2 butata, 2 turnovers. Ang galing no? Yun nga lang, 14 out of 45 siya sa field goals, pero panalo pa rin naman sila. So diyan pa lang mga tol, walang duda talaga, diba? Si Kyle Fiestaham ang driver ng Detroit Pistons ngayon At siya talaga yung star marker rin dito Kumbaga, kung anong ginagawa ng Lakers kay Papa Luka, kung anong ginagawa ng Bucks kay Giannis DeBelen, at kung ano yung ginagawa ng Nuggets kay Joker, diba? Ayun, ganun din mismo yung ginagawa ng Pistons kay Kyle Fiestaham. Ibinigay na talaga nila yung susi sa kanya no? Para siya palagi magmamaneho sa team nila. Pero ito mga tol, ito yung malupit dito Ito si Jalen Duren, ang lupit ito ngayon no? Siya yung starting center nila, 6'10 yan mga tol. At bata pa talaga, 22 years old pa lang yan Pero this season mga tol, ang average niya career high 20.3 points, career high 12.3 rebounds, 1.8 assists, 1 steal, 1.1 blocks, at 67.4% sa field goals. Napakataas talaga Ang titindi pa naman ng laro niya this season mga tol 24 points, 18 rebounds laban sa Celtics, 22 points, 22 rebounds laban sa Utah Jazz, 21 points, 16 rebounds laban sa Sixers, 33 points, 10 rebounds laban sa Mavericks, 30 points, 11 rebounds laban sa Brooklyn Nets, at 31 points, 15 rebounds laban sa Pacers. Grabe, mamu talaga sa mga double-double no? Sa 12 nilaro niya this season mga tol, 8 times doon, naka-double-double siya. At pang-5 siya sa buong NBA sa pinakamataas na average siya rebounds. Pero kung offensive rebounds man pag-uusapan natin, pang-alawa siya sa buong NBA, mamu talaga no? Syempre, number 1 doon si Aquaman Steven Adams. Ang tingin ko talaga dito mga tol, para nagkaroon na naman ulit ng isang bagong Wallace ang Pistons no? Isang old school na sentro na bato-bato talaga yung katawan, laki ng katawan nito Malakas sa rebounds, hindi tumitira ng 3 points, hindi ganun kalakas bumutata, pero mas magaling naman siya umiscore kaysa kay Ben Wallace dati. At kapag dinignan mo yung shot niya mga tol, ayan, tingnan mo sa loob talaga lahat halos no? 94.7% ng shot distribution niya, sa loob talaga niya tinitira Kaya mataas talaga yung field goal percentage niya. Natingin ko, wala naman siguro problema sa ganun kasi marami pa rin naman ganyan ngayon sa NBA Andiyan naman palagi si Kyle Fiestaham para mag-drive ng team nila, diba? So okay lang talaga na kahit naabangan sila siya palagi sa mga rebound tsaka sa mga pass sa loob. At madalas makikita mo rin yan, taga-screen kay Kyle Fiestaham, diba? Goods na goods talaga yun para sa akin kasi alley-oop threat to mga tol Athletic big talaga tong batang to So kahit silang dalawa lang ni Kyle Fiestaham yung magpipick and roll palagi sa ibabaw, goods na pala yung nakagad talaga yun para sa Pistons. Hoy, like mong hype ka, ano na? Tamad-tamad mo mag-like, pagtas na kita dyan mag-like ka na! Now, yung tatlo pa nilang kasama sa first 5 mga tol, eto, andyan si Hindi Tobias Harris, si Arjun X-Nimain, at si Asartado Thompson. So, meron silang dalawang 3-pointer at isang athletic forward Eto si Hindi Tobias Harris mga tol, huling laro niya, November 1 pa, matagal-tagal na no? Mababa actually yung numbers niya 13.5 points per game sa 39.4% lang sa field goals at 28.6% lang sa 3 points, mababa no? 6 na games pala siya naglalaro this season. Tapos si Asartado Thompson naman, huling laro niya mga tol, November 9 pa 13.9 points per game siya sa 50.4% sa field goals at napaka-solid na 6.6 rebounds at 3.4 assists per game pa. At yung palagi impressive naman sa 14 na laro ng Pistons this season, eto si Arjun X-Nimain. 12.6 points per game siya sa 44.3% sa field goals at napakataas na 41.6% sa 3 points. Yan mga tol, solid talaga ni Arjun this season no? Best games niya this season 23 points, 7 out of 10 sa 3 points laban sa Bulls, 15
points, 4 out of 6 3 points laban sa Magic. At 17 points, 4 out of 8 3 points laban sa Rockets. Pero kasi mga tol, yung 41.6% niya sa 3 points, yun talaga yung malaking contribution niya ngayon eh. Marami kasi doon galing sa mga assist ni Cade Fiestaham. Kung di nyo nalalaman mga tol, yung mga magagaling pumasa na point guard pag yung mga yan talaga meron nakasama na mga 3-point specialist, ako po, kasama mo talaga, tataas lalo mga assist yan eh, no? Kaya nga si Cade Fiestaham this season, career high 9.9 assists per game. Eh kasi andyan palagi si Arjo, nag-aabang sa mga kick-out niya eh, no? Ganyan eh, oh, libre-libre si Arjo para kay main, bang! So yung depensa, ganyan tuloy. Kapag dinoble team mo ngayon si Cade Fiestaham, todas ka talaga. Andyan si Arjo eh, oh, pwedeng malibre, patay ka dyan, yan na nga, para kay main, bang! And this is exactly why napaka-importante talaga ng mga spot-up shooter ngayon sa NBA. Kung hindi nyo napansin, etong mga nakaraan champion sa NBA, napaka-solid talaga ng mga 3-pointer nila eh, no? Celtics, okay si Thunder, Nuggets, puro 3-pointer, ang dadami eh. Tingnan nyo, fast break yan, diba? Hawak ni Cade Fiestaham, pero binigay lang niya kagad kay Arjo, ganun katindintiwala niya sa 3-point shooting ni Arjo, ha? Ayan, para kay Main, bang! Doon nga mga to, sa laban nila sa Orlando Magic, ha? 4 na 3 points ni Arjo, puro galing kay Cade Fiestaham lahat yun eh. Eh di 4 assist na kagad yun, doon pa lang. At kung titignan naman natin ang nangyari sa roster ng Detroit Pistons mga tol, ang dami talaga na-injured eh, no? Actually, labo-labo na nga yung nangyayari sa starters nila. Hanggang ngayon, labo-labo eh. Naging starter si Paul Reed. Si Isaiah Stewart din, naging starter din. Nung na-injured si Hindi Tobias Harris. Tapos si Ronald Holland, naging starter din eh. Tapos Dennis Jenkins, naging starter din eh, no? Gumawa pa siya sa Wizards, 24 points yung ginawa niya. Tapos laban naman sa Sixers, 26 points, tsaka 8 assists pa. Pero nakakatuwa dyan, kahit napakarami na i-injured sa kanila, diba? Tuloy-tuloy pa rin talaga yung panalo nila eh, no? Actually, 10 sunod na panalo na nga sila eh. Eh kasi, nag-i-step up talaga yung ibang players nila, diba? Lalo-lalo na kapag napapalagi sila sa first 5. Eto, malupit mga tol, oh. Yung pang-walong sunod na panalo nila laban sa Bulls, wala doon si Cade Fiestaham mga tol, wala si Jaden Ivey, wala si Esartalo Thompson, si Hindi Tobias Harris, wala din. Si Jalen Duren, wala rin eh. Si Arjo na lang nag-iisang starter nila na naglaro doon mga tol, pero nanalo pa rin sila laban sa Bulls. Kasi gumawa si Paul Reed, 28 points, 11 out of 30 sa field goals, meron pang 13 rebounds, 6 assists, 4 steals, at isang mutatapak, galing eh, no? Gumawa rin si Arjo, 23 points, 7 out of 10 sa 3 points, nice. Si Dennis Jenkins naman, gumawa rin siya 18 points, 12 assists naman. At si Caris LeVert naman, 17 points naman off the bench, 8 out of 11 sa field goals, nice eh, no? Tapos tumingin sila doon 50 out of 90 sa field goals, napakataas eh, 55.6%. At 13 out of 30 sa 3 points, 43.3%. Tapos 30 assists pa yung nagawa nila, ang dami. Kahit yung pang-siyam na panalo nila, ganun naman eh, no? Ang dami na namang wala dun eh. Si Arjo lang ulit, yung starter nila doon. Pero again, nag-step up na naman yung mga players nila, 32 assists ang ginawa nila sa laro na yun, ang galing. At itong pang-10 straight na panalo nila mga tol, naglaro na ulit doon si Jalen Duren. Ayun, mama mo din, no? 31 points, 15 rebounds, 5 galing sa offensive rebounds. At 12 out of 30 sa field goals, hype din, isa lang sablay eh. 26.8 assists naman si Dennis Jenkins. At 20 points off the bench naman si Javonte Green. Alam niya mga tol, nagustuhan ko talaga dyan kasi nakita na siguro ng coaching staff na ay, pwede palang pagkatiwalaan itong mga bench players namin baka pwede mas bigyan pa namin sila na mas mahabang minuto pa kahit bumalik na yung mga starters namin. Yan mga tol, yan ganyan eh, no? Yan yung tingin kong dapat mangyari ngayon sa Detroit Pistons kasi kung hindi nyo naalala, ang NBA season mahaba talaga eh. 82 games, napakaraming laro niyan eh, no? So kailangan talaga hindi mababad ng gusto yung mga starters nila, diba? Para hindi naman sila pagod na pagod kagad pagdating ng playoffs. Kasi kung titignan natin mabuti, 37 minutes per game si Cade Fiestaham this season okay naman ang numero yan, ganyan eh. Pero kasi pang-apat na yun sa pinakamaraming minuto ngayon na nilalaro sa buong NBA. Kung bibigyan pa siguro ng Pistons sa mahabang minuto si Jenkins, diba? Magaling naman pa rin yung Jenkins eh, no? Eh di ang mangyayari, mas makakapagpahinga pa ngayon si Cade Fiestaham, diba? O siguro pwede nilang gawing shooting guard pamisa-misa yan, diba? Tapos sabay nila si Jenkins para sa point guard, siya yung gagawa ng point guard duties. At panghuli mga tol, ang isa pang napakalaking reason kung bakit number 1 sa East ngayon ang Detroit Pistons ay kasi naman madali talaga yung schedule nila ngayon eh, no? Halos puro mahihinang teams ang nakalaban nila eh. Puro nasa laylayan talaga yung mga nakalaban nila. Celtics, Nets, Wizards, Pacers, Jazz, Grizzlies, Mavericks, ang ihina eh. Yung Cavaliers at Rockets pa lang ata yung nakalaban nila na malakas eh. So yun mga tol, no? Para sa akin, nakakagulat talaga na yung Pistons yung number 1 sa East ngayon pero I don't think na magtutuloy-tuloy yan ganyan eh. Pero malay naman natin, diba? Kasi sa ganyan din nagsimula ang OKC dati sa mga batang players, tapos sabay-sabay nagalingan at nakakuha na rin si Frankenstein siya kasi Gargoyle, ayun na kompleto tuloy bigla. At yun yung tingin ko kulang pa talaga ngayon sa Detroit Pistons yung parang Frankenstein tsaka Gargoyle ng OKC na nakakuha nila, bigla silang lumakas tuloy eh. Siguro pag nakakuha ang Pistons ng mga ganung players, tsaka ako maniniwala na posible malayo marating ng Pistons this season. Okay na pang himagas, mga lege, mga hitar ng Pistons.